Yun nga po, yun po yung patunay na kung saan si Allah ay hindi po bago, na kung saan ito po yung sinasamba ng lahat ng mga propeta. Yung may tinatawag nga po, tama po yung sinabi ni Brother Muad, na kung saan mayroong three Semitic language na ginagamit ito ng mga propeta. Sa panahon po ni Musa alayhi salam, makikita po natin sa Hebrew. Kasi Elohim ang kanyang tinatawag na Diyos, na kung saan yung Elohim na yon, na ibig sabihin, yun yung Panginoon na tagapaglikha. Oo. So nung dumating naman ito, si Jesus Christ, alayhi salam, makikita natin niya sa Marcos at saka sa Mateo, na nung siya ay nakapako daw, nakapako sa cross. Daw ha? Kasi question mark, dahil talagang tayo, alam natin na bilang mga Muslim, hindi po kami naniniwala na ipako siya at siya yung nandun sa cross. Kahawig lang po niya yung kamukha niya lang po yun. Opo. Nung nandun siya sa cross, sumigaw po siya ng Eli. Eli. Doon naman kay Marcos, ang nakalagay doon, Elohi. Eloi. Yung Elo at saka yung Elohim, pinutol lang. Kasi yung N na tinatawag doon is plural yon. Plural of respect. Hindi plural of number. Kasi dalawa po yan eh. Dalawa po yan na plural. Oo. Number at saka yung respect. Yung ginamit doon ng Elohim, Shama Israelo, yan ang sabi ni Musa alayhi salam. Shama Israelo, Eloi, Elohim. Elohado Adonai, Ahad. Yan. Ang iyong Panginoon ay nag-iisa. Yun ang ibig sabihin nun. Nung dumating naman si Jesus Christ alayhi salam, nung nandun nga daw, nakapatong nga daw siya sa krus daw Kasi sabi niya doon, Eli, Eli, lama sabachthani. So nung dumating naman ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito na yung sinasabi natin kanina, na binanggit ni Brother Jamil, na sinasabi mismo sa Quran, na nagpakilala mismo si Allah. Ano sinabi niya? Doon sa banal na Quran, Innani Allah la ilaha illa ana. Yun po kayo napakaliwanag. Nung dumating si Propeta Muhammad, ipinakilala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pangalan ng Diyos na si Allah ay Allah. Sa Arabic, sapagkat yung Arabic na yon, yun yung lingwahe sa panahon ni Propeta Muhammad. Dahil sapagkat siya isang Arabo. So, yung panahon naman ni Jesus Christ, dahil siya ay Aramaic, so yung lingwahe na yon, Aramaiko din naman. Noong panahon naman ni Musa, ni Moises, ay Hebrew. Kaya yung Hebreo, yung Aramaic, yung Arabic, ito po ay three Semitic languages po, na kung saan nagkakaisa po. Iisa lang po yan. Kung yung mga kababayan natin, mismo ang mga scholar ang nagsasabi na yung tatlong ito ay kung marunong kayo sa Hebreo at marunong kayo sa Aramaic, sa Arabic, ay maiintindihan nyo na si Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang tinatawag ng mga propeta na naging isang Diyos lamang. Mababasa rin po, sabi nila, wala daw sa Biblia, sabi ng mga kababayan natin. Sabi ng mga kababayan natin, wala daw sa Biblia si Allah. So, paano mapupunta sa Biblia ay wikang Tagalog ang Biblia at saka English? Ang wala ay Arabic. Ang tanong dyan, dapat basahin nila sa original na wika ng Biblia. No? Pero doon sa mga brother, meron tayong Biblia na Arabic. Kapag ka-Arabic yung may kinam doon puro Allah. Lahat yun. Walang nakalagay doon na ibang... Walang aburo. Wala. Pero dito sa Biblia, may mababasa rin tayo na kung saan nakalagay din yung pangalang Allah sa Biblia. Alam niyo kung ano po bang salin yun? Nakalagay po yan sa Scopel's Bible. Mismo, nakalagay po yan sa footnote. Nakalagay po sa footnote yan. Nakalagay po yan na kung saan nandun po yung pangalang Allah. Kasi, inano po niya yung Scopel's Bible, mga scholar po ang nagsulat dito na kung saan yung pangalang Allah ay inilagay nila sa footnote ng Genesis 1:1. Nakalagay po yan. Kaya hindi po sila lulusot ngayon. Ang ginawa nila, doon sa bagong revise ng Scopel's Bible, tinanggal na nila yon. Sabi dito, in the latest Scopel's version, the word Allah is now omitted. Tinanggal na daw yung pangalang Allah. Dati, yung una-una, nakalagay po doon. Nakalagay, the word Allah
in the Bible Christian. Nandoon. Kasi ito yung nakalagay dito, Allah mismo ang nakalagay. Kaya, paano natin masasabi ngayon kung totoo na wala si Allah sa Biblia, bakit ilalagay ng mga scholar mismo na gumagawa ng Biblia na itong footnote na nakalagay rito sa Scattered Bible, mapabasa natin na si Allah mismo ang sinasabi nilang Diyos. Na Diyos din ni Moises at Diyos ng lahat ng mga propeta. At maging Diyos ni Jesus Christ na kinikilala nila. Opo, hindi po bago si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon kung lalawakan lang po natin, lalaliman natin ang pag-aaral sa Semitic language, kailan pag-aralan natin yung original na kung saan. Dapat yun ang dapat natin pag-aralan, yung original na mga lingwahe ng mga propeta, sapagkat yung makikita natin Biblia ngayon, ay walang iba kundi ito ay mga salin na lamang, mga version. Ha? Isinalin na lamang doon. Yung iba nga, sabi nga doon, sa ibang Biblia, ito ay hindi nagmula doon sa original scripture sa mga nauna. Sa mga kasulatan. Yung iba naman, kaya nga sabi nila sa Biblia na nakalagay doon is 50,000 errors in the Bible. Maraming isinimit, maraming tinanggal. Kaya, paano natin masasabi na yung original, para po sa mga kababayan natin, hindi po namin sinasaktan ang inyong damdamin. Ito po ay naghahatid po kami ng totoong mensahe. Opo. At makakatulong din sa kanila. Makakatulong din, opo. Ngayon, kung magiging bukas lang po ang isipan nyo at ang inyong mga puso, inshallah, magkasama-sama tayo sa katotohanan. Oo. Kasi sabi nga ng kasabihan, masakit man, mapait man ang gamot. Oo. Ngunit, kung ito man ay Makakagaling, makakagamot, kailangan na inumin mo, pipilitin na inumin mo yun. Kasi makakagaling naman at makakabuti sa kalusugan mo. So, ganun din po ang ating ipinaparating sa inyo. Ang katotohanan po ay walang iba dito sa balat ng mundo ay ang Islam. Why? Kasi po, ang lahat ng humiinom sa ating pamumuhay, nakapaloob ko riyan ang ating gagawin, yung Islam na yan. Kaya lang, kailangan pag-aralan ng mga Muslim, ganyan din kahit ang hindi Muslim, at gawin niya ito sa kanyang sarili para may pamuhay ng tama. So siguro, brother mo, no, basahin mo yung isang original teksto ng Arabic, pwede natin basahin kasi may paliwanag naman sa Tagalog kung ano ang ibig sabihin. Kasi yun po ang original teksto na kahit may mga panahon na yon, ang pangalan ng Allah ang kanilang tinatawag. Wala pong ibang pangalan. Ngayon na lang po yan nagpilputan ng mga pangalan na yan nung ang mga tao nilikot nila, pinakailaman nila yung katuruan ni Prophet Jesus alaihi wasallam at si Prophet Muhammad. Ganun din si Musa alaihi salam, si Moses po. So nilikot lang po yung mga unang panahon yon dahil binago nila. At tunayan kahit sa mga pangalan ng propeta no? Yung mga talagang binago nila para ma-ilis nila yung katotohanan na napunta na sa English. So siguro papasahin ni Brother Muad yung sinasabi sa Arabic na teksto at tatagalogin din natin para makita natin yung hindi natin yung tawika natin mo nawa. Sige po. So ito po yung yung sinasabi po sa Juan 8:42 ng Arabic Bible po to sabi po rito ni Jesus, "Faqala lahum Yasu'u law kana Allahu abakum lakuntum tuhibbunani anna harastu min kiballahi wa ataitu anna lam ati min nafsi bal daka arsalni." So yan po yung original teksto. Sa Kung sa wika na maunawa natin, ito po original teksto. Sa wika, ang ibig sabihin po nito ay ganito. Sinasabi sa kanila ni Jesus. Sino po nagsasabi? Statement po ni Jesus, no? Kung ang Allah, ang iyong Ama, at inyong iibigin ako, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Allah, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi isinugo niya ako. Actually, nakakawit ko sa Biblia no? Kaya lang, binasa natin yung Bible ng original text ng Arabic. So, tinawag niyang Allah ang kanyang Panginoon, si Jesus alaihi salam. So, ganun po, no? Pinaparating po natin na wala pong ibang Panginoon dito sa balat ng mundo, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun po ay pinapatunayan namin mga Muslim dahil napanghahawakan po ng mga Muslim ang kapahayagan na iniwan ng lahat ng propeta. Opo, ganun po yun. So, saan po kayo po pipili?
yung kapahayagan po ba na hindi iniwan ng propeta o iniwan ng propeta. So of course, sila po yung mga key ng heaven, o sabi sa Biblia, heaven. Pero sa atin po, ang paniniwala sa heaven, wala po. Yan lang po ay part ng mga nilita ng Diyos. Sa atin po ay paradise, yung Jannah. So sila po ang susi ng paraiso na tinanggap nila ang kautusan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ang natatanging Panginoon dito sa balat ng mundo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karagdagan na yung ating mahal na Reyna, baka mayroong Paliwanag tungkol dyan. paliwanag patungkol dito sa Sige po, pinag-usapan natin. para sa mga sister naman po na hindi Muslim at lalo sa mga Muslim na bago pa lang sa pagkakalisik, o sige, magbibigay po siya ng kaunting nalalaman niya at nalalaman niya po. Something Okay, na sila. bismillah. Dagdag ko lang po, nag-text kasi yung bagong shahada. So, siguro karagdagan din. Actually, yung sabi, yung katanungan, sino si Allah? Allah, ibig sabihin, ayan po ay Arabic na word. Ibig sabihin, isa o nag-iisa. So, minsan kasi, kinukumpara nila yan kay Jesus Christ na si Allah daw yung pangalan ng Diyos ng mga Muslim, pero sa kanila si Jesus Christ. So, hindi po pwede yun. Kasi, yun nga, sabi nga ng isang brother kanina, na ang Allah, nagpakilala siya mismo ng kanyang pangalan. Na kung saan sabi niya, Innani, anallaha, la ilaha illa ana. Ibig sabihin, katotohanan, ako si Allah, wala na ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa akin. So, malinaw po siya. Sabi din niya, siya ay nag-iisa. Doon sa surah Al-Ikhlas, sabi niya, Qul huwallahu ahad. Ibig sabihin, ako ang Allah, ang nag-iisa. So, napakalinaw po. Hindi po natin pwedeng maikumpara kay Jesus Christ yan dahil si Jesus Christ ay marami po siyang kahawig or marami po siyang kamukha na kung saan tayo, mga tao, kamukha po niya. So, ibig sabihin, hindi po siya pwedeng maikumpara o maihalintulad kay Allah dahil siya ay isa lamang din po nilikha ng Allah. So, yun po. Ngayon, yung sabi kanina, yung Bible, mayroon po nakalagay na Allah. Actually, nabasa ko po yan nung Christian po ako. Mayroon po kaming lumang-luma na Biblia. Hinahanap ko po ngayon, hindi ko na matagpuan, siguro baka kinain na ng anay. So yun po, nabasa ko po yan, napaisip po ako noon, sabi ko, bakit ang sinabi dito, yung Diyos, Allah ang nakalagay doon sa footnote. Nung nasa Islam ako, naintindihan ko, sabi ko, yung Allah pala nasa Bible at yung Allah nasa Islam o sa Quran, iisa pala sila. Nag-iisang Diyos din ang ibig sabihin doon sa Biblia na yun. Sayang lang at hindi ko na nakita yung Biblia na yun. So, yun po. Ngayon, actually, kung isip-isipin talaga, wala pang papel noon. Kaya, paano natin masabi na si Allah talaga yung Diyos? Actually, sabi nga, kullu maulud yuladu alal fitra. Sabi nga, ang bawat isa ay may likas na paniniwala sa nag-iisang Diyos. So, kahit halimbawa, sabi, tulad nga ng mga naunang propeta noon, ang dala-dala nilang mensahe, sambahin mo ang nag-iisang Diyos, at kung sino man yung propeta na yon sa panahon nila, sila yung kinikilalang propeta. Hanggang kay Jesus Christ, sabi niya, sambahin ang nag-iisang Diyos na tunay, at si Jesus Christ ay propeta lamang na isinugo ng Diyos. Pagdating ng propeta Muhammad SAW na siyang huling propeta, ang mensahe din niya, sambahin ang nag-iisang Diyos, at siya ang huling propeta na isinugo ng nag-iisang Diyos. So, iisa po sila ng mensahe. Ibig sabihin, maisip-isip po natin na kung saan ang nag-iisang Diyos, dala-dala na ng mga propeta noon hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, nung dumating na nagkaroon na ng naimbento yung papel,
naisulat po yan sa papel dahil para mas lubos nating maintindihan at hindi tulad ng Biblia na kung saan papalit-palit o pabago-bago. Kaya nawala na yung dating original na kung saan sinabi pala na si Allah ang nag-iisang Diyos, tinanggal nila, binago naman nila at pinipilit na ipakilala sa atin na si Jesus Christ daw ang Diyos na kung saan hindi naman yun yung sinabi ni Jesus Christ. Ang mensahe niya sambahin ang nag-iisang Diyos, tapos siya isinugo lamang. So, isip-isipin po natin, mga kapatid, wag po natin hayaang sayangin natin ang ating buhay sapagkat ang buhay natin dito sa mundo ay pagsamantala lamang. Hanapin na po natin ang katotohanan, sambahin natin ang tama ang nag-iisang Diyos na kung saan yun yung Diyos na sinasamba ng mga propeta na nauna sa atin, na nagdala ng mensahe sa atin. Yun lang po. Mashallah. Alhamdulillah. So, dito po, meron